What is up guys? This is Kuya JM and welcome back. As you might know guys, kung followers ko kayo sa Facebook, tsaka sa Instagram, sa TikTok, I've been into this industry, yung pag-freelance. So eto, i-share ko sa inyo, baka ikaw gusto mong pasukin yung ganitong klaseng industry, i-heads up na kita para alam mo kung ano yung gagawin mo. Kung naghahanap ka ng extra income, kasi I assume marami kang nakikita sa mga social media platforms like Facebook, most especially Facebook, TikTok, tsaka Instagram, na nakakaengganyo naman talaga yung kitaan sa freelancing. Merong iba dyan na kumikita ng 5 digits every month, hindi every month, every week. Meron naman 6 digits every month. So eto, in my own experience, eto yung 5 struggles ko sa pagiging freelancer. But before that, brief context muna kung bakit ako napunta sa ganitong klaseng industry. Way back 2 months ago, that was June 2023, meron akong bagong laptop. I bought a laptop kasi sabi ko kay Miss Pudiba, nasira na kasi yung isa kong laptop eh. So binilhan niya ako ng laptop sa Manila. I am making videos for my own channel. Yeah, most especially dito sa YouTube, meron naman sa Facebook, meron naman sa TikTok. And I came across to this mga videos sa TikTok na yung freelancing daw, magandang side hustle or sideline. Kung meron kang existing na income, why not isingit mo ito? Malaking tulong na yan guys. Kaso, ito yung naging problema ko. Kasi lahat naman tayo, the reason why kung bakit tayo naghahanap pa ng ibang side hustle is because pera talaga yung ano dyan, yung hinahanap mo, yung kitaan para madagdag dun sa gastusin, sa mga bilihin ngayon. Kasi you know what, lalong tumatagal, lalong tumataas, pataas ng pataas ng pataas yung mga bilihin natin. Hindi yan magbabago. That's inevitable. Sabi pa nga ni Thanos, talagang darating talaga yung punto na tataas yung mga bilihin natin. Kitaan talaga yung naging trigger point ko, bakit ko to pinasok. Pero eto na ang nangyari. Akala ko kasi yung pagiging freelance madali. Mali talaga. Sabi ng iba, madali lang daw maging freelancer. Mali yun guys. Mahirap. Kasi nga, papag-aralan mo siya. Dapat meron kang know-how. Hindi ka basta-basta sunggab ka lang ng sunggab. Dapat meron kang alam dyan sa anong pinaggagawa mo. Take for example sa akin, yung pinili kong skills is video editing and graphic designing. Sa video editing, meron akong basic knowledge kung paano siya gawin, like cut, how to put sound effect, how to put filter, etc, video effects and all that stuff. Alam ko yan. Pero ito yung challenge guys, paano mo mahuhook? Ano ba yung dapat mong gawin para panoorin yung video mo? Dapat meron kang know-how, dapat alam mo yung ginagawa mo, kasi kung hindi, sabaw ka, o diba? Pangalawang struggle ko, yung resources, yung nakikita nyo sa mga videos na merong mga effects and everything, yung parang magandang tingnan yung video. Yan, dapat malaman mo rin yan. Dapat alam mo kung saan mo kukunin, saan sa internet, yung anong website ba, anong link ba yung dapat mong puntahan. Again, bumabalik tayo sa number 1, yung know-how. Dapat alam mo yung ginagawa mo guys. Pangatlo, dahil hindi ko pa alam kung anong gagawin ko, dapat humanap ka ng coach. Maraming coaches dyan sa social media. Hindi ko rin alam kung sinong pipiliin ko. Meron nagsasabing i-income ka agad. Maraming sasabi dito in 3 days i-income ka agad. Ano ba yan? Gugulo isip ko sa inyo. Sino ba sa inyo yung papaniwalaan ko? Nahihilo ako sa inyo ah. Most of them are claiming na garantisado and guaranteed i-income ka kaagad. Ay, nakuyawan ko ba sa inyo? Actually, malilito ka na lang talaga. Kung pwede lang magpa-enroll sa inyo sabay-sabay, gagawin ko. Dapat mabusisi ka sa kung sino yung gusto mong maging mentor mo. Tagal din bago ako nakapag-desisyon na sa kanya ako pumunta. Actually, kukwento ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo kung kaninong course yung kinuha ko sa online. Sunod naman yung process. Mahirap kasi nasanay kasi ako na pag wala akong ginagawa, scroll ka lang ng scroll. Tas minsan nga nakahiga lang ako sa bahay, then pag may free time, laro ng basketball, which is ngayon hindi ko na nagagawa kasi kumakain siya ng oras. Imagine mo, meron akong ginagawa ngayon na video, the length was 1 minute and 47 seconds lang. Imagine mo 1 minute and 47 seconds lang. Alam niyo guys kung ilang araw kong ginawa yon? 3 days! 3 araw! Tapos kanina
Ito pa ang nangyari sa laptop ko. Yan ang nangyari sa laptop ko, guys. Sumuko na! Sumuko na yung laptop ko. 2 buwan ko palang ginagamit. Nag-blue screen na. Chinat ko yung pinsan ko. Sabi ko, bro, anong nangyari dito? Ba't nag-blue screen? May problema sa OS ng laptop. Baka mayroong nakakaalam dyan kung anong pwedeng gawin natin. Isang beses pa lang naman nangyari. Kanina lang umaga. Patapos na ako sa pag-i-edit. Ay nako, nag-blue screen. Ano ba yung mabuting gawin para maayos natin yung laptop? Kasi sabi ng pinsan ko, tapos yung pamangkin ko na isa, pag maulit pa, mag-appear pa yung blue screen, ipunta na agad sa sa laptop servicing center. Yung laptop ko, guys, sa Manila ko pa binili. Hindi ko alam kung dito sa Tacloban kung saan ko ipapaayos. O diba? Sumuko na. Nag-give up na yung laptop. Kasi naman araw-araw, gabi-gabi. Minsan nga from 8 AM until 11 PM. Imagine nyo, tas mag-break lang ako ng tanghali, 30 minutes lang, tas edit naman. Yan yung naging struggles ko, yung time talaga, kasi wala kang choice eh. Dapat talaga matutunan mo kung paano yung gawin. Parang gusto ko ng sumuko, guys. Ay nako, ano ba itong pinasok ko? Minsan nga hindi na ako nakakaligo. Ngayon, kung hindi kami umalis ni Miss Pudiba, hindi ako maliligo kasi tinatapos ko pa yung edit ko eh. Pero background music na lang. After that, ipopost na natin yun. So yan yung naging struggles ko, guys, for the past 2 months. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mga resources, especially mga resources, saan ko ba makukuha? This is foreign to me. This is new to me. This is a system and this is a habit na kailangan mo talagang pagtuunan ng oras. Ito pa, dahil kung ikaw lang mag-isa yung gagawa nito, wala kang mapapala talaga. Mahihirapan ka, hindi naman sa walang mapapala, pero mahihirapan ka, matatagalan ka. Hanap ako ng mga coaches dyan sa internet. Nalilito na ako sa inyo kung sino yung papa-enrollin ko eh. In short, this is new to me. And yun, I am thinking na i-give up ko na lang to para hindi pa naman ako nagugutom eh. Kumakain pa naman ako ng 3 beses sa isang araw. Bakit pa ako magagawa pa ng isa pang pagkakaabalahan? I have no time for myself. Pero, on the brighter side naman, naisip ko, kung wala kang gagawing bago sa routine mo, same pa rin yung magiging resulta. Kung yung routine mo is gano'n na lang parati, gano'n na lang, huwag kang mag-expect ng bagong resulta na lalabas. Gets mo? So, yun yung naging realization ko. Tama nga naman Actually, narinig ko na siya dati sa networking. If you always do what you've always done, the result is what you always do. Yung ginawa ko, sinulusyonan ko siya. Nagbasa ako ng e-books, ng libro. Nag-join ako sa mga community. Sa Facebook, meron mga community dyan na mga freelancers, especially dedicated sa kung ano yung skills mo. Gather as much information as you can para may apply mo. Pangalawa, doon ko rin nalaman kung saan makukuha yung mga asset, yung mga resources. Kanina, problema ko, resources na kailangan mong i-save sa computer mo. Yung napili kong coach, yung talagang tumatak talaga sa isip ko is si Coach Franklin Miano. Check niyo yung TikTok niya, Instagram niya, tapos sa Facebook niya, may Facebook siya. Yung talagang nakatrigger sa akin kung bakit doon ako sa kanya is because of this video. Yung video na yan, the message was clear sa video na yan. Kung gusto mong pumasok sa pag-freelance dyan, panoorin mo yan. Tapos ang kinagandahan pa kay Coach Frank, kasi meron siyang community, meron din siyang mga coaches na iba na tumutulong din sa'yo. And every now and then, nag-update siya sa Facebook. Nagbibigay din siya ng mga e-book. Sulit talaga. Kasi lahat ng kailangan mong knowledge sa pagiging freelance, nandun na. Kung gusto nyong malaman, enroll kayo sa MSB. Kailangan ka palang dumaan sa ganito para maging matatag ka. Go lang ng go, guys. Rejections, dapat the more rejections, the better. The more mistakes, the better. The more of that, the more na matututo ka. Dapat ma-embrace mo yan. Kung merong problema, kung merong mistakes, kung meron kang mga obstacles dyan na pinagdadaanan, magpasalamat ka. Yes, magpasalamat ka kasi dinadaanan mo yan. Alam mo kung bakit? Para sa susunod, pag meron ng ganyang klaseng problema, sisiw na lang yan, guys. Napagdaanan mo na yan. Chicken!
Don't give up. Remember guys, the only person na kailangan mong i-compare yung sarili mo is ikaw pa rin. Is you. Dapat maging better ka everyday. Hindi ko na nga alam kung pinagsasabi ko dito. Nandyan lahat. Pressure, self-doubt, kung yung merong nagsasabi sa'yo sa isip mo na, huwag ka nang magano dyan, huwag mo nang ipagpatuloy yan, wala ka namang napapala eh. Huwag na yan. Akala ko nga eh, meron na akong ano eh, I am crazy. Akala ko crazy na ako eh. Meron na kasing nagsasabi sa isip ko eh na ganyan ba. So bottom line guys, dapat matatag ka. Yung pag-aaral nga ng 6 na taon sa hindi 6 kasi meron pang nursery, kinder 1, kinder 2, 3, 6 na taon sa elementary, 6, so 9 na, 4 na taon sa high school, 13, 4 na taon sa college, 13 plus 4, 17, 17 taon na sa pag-aaral, hindi ka nag-give up. Ito pa lang 2 buwan pa lang. So yan yung naging mindset ko guys, whatever it takes gagawin. At sana meron kayong natutunan, sana maging gabay ito sa inyo. Wala pa rin si Miss Food, diba? Ulitin ko, sana may natutunan kayong aral sa video natin ngayon. And kung meron kang gustong mga topics, lugar, or ano pa yan dyan na gusto mong i-vlog natin or ipasok natin dito sa channel, huwag kang mag-alala, i-comment mo lang sa baba at babasahin ko yan. Maraming salamat sa mga bagong subscribers ko dyan. Welcome sa channel natin. Hindi pala ako nagpakilala. My name is Kuya JM. Welcome to our channel guys. So once again, maraming salamat sa panonood and maraming salamat sa oras nyo. Sana hindi nasayang yung oras nyo ngayon ha. Oops. This is Kuya JM and see you in our next video. Kati na yung Makati yung lalamunan ko ah. Parang COVID na this. Semba ko! O sige na, let's go!